Purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, masdan mo, siya'y muli kong susuyuin, dadalhin ko siya sa ilang kakausapin ng buong giliw, at tutugon naman siya, tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Magbubuklod tayo sa katwiran at katarungan at matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya'y walang hirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanang siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo ay pagkadakila ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihing, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanang siya'y nahahabag. Magsitayo ang lahat.
Hallelujah. 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 Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Naalala ko pa itong ebanghelyong ito, iba nga lamang nga sumulat, hindi sa San Mateo, noong nakaraang linggo lang, ano? Kaya para maiba naman ang kaunti, kung inyong mamarapatin, ay gusto ko lamang mag-focus sa isang pangungusap. At ito po yung, actually hindi pa nga pangungusap, phrase lang, parilala sa Tagalog. At siya'y pinagtawanan nila. Isa na siguro sa pinakamasakit na karanasan ay ang pagtawanan. Ano ho? Isa na rin siguro sa pinakamalupit na pwede nating iparana sa kapwa ay ang pagtawanan sila. Hindi lang po isang beses niyang dinanas ang pagtawanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Natutulog lang daw ang bata at hindi patay. Yun ho ang sabi niya. Iba kasi ang kanyang sinabi kumpara sa iniisip ng marami. Napagtawanan tuloy siya. Pero hindi gaya natin, iba rin ang tugon niya sa pagtatawa sa kanya. Hindi niya sila pinatulan. Inignore niya lang ang pagtatawa.
Itinuloy lang niya ang kanyang misyon na pagalingin ang bata na parang walang nangyari. Dahil doon, muling nabuhay ang bata. Paano kaya kung naiyamot siya, ano ho? At sila ang hinarap nila. At sila ang hinarap niya. Hindi po siya nagpaapekto sa pagtatawa sa kanya dahil nakafocus siya sa kanyang misyon. At walang makahahadlang sa kanya kahit ang pagtatawa ng iba. Ang inuna po niya ay gawin ang kalooban ng Ama. Kung kailangang manahimik siya, nananahimik siya. Kung kailangang magsalita siya, nagsasalita siya. Maging sa krus, ano ho? Ipinagdasal niya ang mga nagtawa sa kanya. Katunayang hindi niya sila kinasuklaman. Bagkus ay kinahabagan, kaya naipanalangin pa niya. Ugali pong hindi katanggap-tanggap ang pagtatawa sa kapwa. Alam po ito ng kahit sinong pinalaki ng matinong magulang. Sumusugat po kasi ito ng malalim sa self-esteem ng bata o ng biktima ng pagtatawa. Samantalang yung bully na nagtawa ay maaari namang humantong pa sa mas maraming mapang-api at mas marahas na gawain bukod sa pagtatawa. Bagamat permanente po ang pilat ng kahihiyang idinulot nito, ang magandang balita mga kapatid, hindi naman ho ito nakamamatay. Ang mapagtawanan, resilient naman tayo. May kakayanan tayong mamuhay ng maligaya at mapagtiwala na higit pa sa pwedeng gawin sa atin ng pagkapahiya. Gaya ng nabanggit na po natin, permanente po ang pilat at hindi po mamamadali, hindi po overnight ang pakikipagtuos dito. So ano po kaya ang mabuti? Ano kaya ang mabuting gawin sa pagiging wounded natin dahil tayo'y napahiya? Kung lason po ang pagtatawa, kailangan po natin ng antidote, di ho ba? Pero alam nyo, ang antidote po sa pagtatawa ay pagtawa. Ano po ba ang kaibahan nito? Ang pagtawa po ay humihila sa atin pataas. Ina-uplift tayo. Ang pagtatawa ay humihila sa atin pababa. Ang pagtawa po ay nakatutulong sa ating mag-relax. Ang pagtatawa po ay nagtutulak sa ating lumayas. Ang pagtawa po ay nakagagaling. Ang pagtatawa po ay nakakasakit. Kakampi po natin ang pagtawa. Kalaban po natin ang pagtatawa. Nanggagaling po kasi ito sa maling pananaw sa buhay. Ang mga nagtawa po sa mahal na pong Jesus Nazareno sa binasa nating ebanghelyo ay tumitingin mula sa sarili nilang pananaw sa buhay. Samantalang ang Nazareno po ay mula sa pananaw ng Diyos. Dahil hindi po nila maunawaan ang pananaw ng Diyos, pinagtawanan po nila ang pananaw ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, behikulo po ng pananampalataya ang pananaw ng Diyos.
Anong ibig sabihin naman noon? Behikulo ng pananampalataya ang pananaw ng Diyos. Nakakapanampalataya po kasi tayo dahil natatap natin ang certain spark of divinity within us. Lahat po tayo ay mayroong goodness sa ating kalooban. Gaano man tayo kasalbahe, o gaano man kasalbahe ang tingin natin sa ating sarili, o ang tingin ng ating kapwa sa atin, sa kaibuturan ng ating puso, mabuti pa rin tayo. Yun ho yung tinawag ko kanina ng spark of divinity inside of each and every one of us. At ang pagtatawa po sa pananampalataya ay trabaho ng Satanas. Trabaho po ng Satanas ang pagtatawa sa pananampalataya. Pag nahaharap po tayo sa Kanya, kay Satanas, kailangan lang po nating gawin ang ginawa ng Nazareno. Agawin po natin pabalik ang tuon ng ating isip mula sa Kanya at muling ipaling sa Diyos. Otherwise, hihigupin niya tayo at para tayong mahuhulog sa malalim na balon. Panalangin po ang susi. Panalangin. So, pagbawi ng pinagtutuunan ng isip mula sa kalaban, pabalik sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsasabi nito sa Kanya. And then, maiintindihan po nating may mga magtatawa naman talaga sa atin. Hanggat naririyan pa rin ang dyablo, hindi po mawawala yan. At masisira lamang tayo pag papatol pa tayo. Sa pananalangin, minamahal kong mga kapatid, mabibigyan po natin ng pagkakataon ang pagpapasyang ipaubaya sa Diyos ang laban. Mahal na poong Jesus Nazareno, gusto po naming i-focus ang aming sarili sa inyo. Sa halip na isipin namin ang isipin ng mga dinanas namin, iniaalay po naming lahat iyon sa inyo at binibitiwan. Hindi na po namin pagsisikapan pang ipamukha sa kanila ang mali nila. Sa halip, ay pagsisikapan po naming mamuhay ng naaayon sa inyong kalooban. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi po ninais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong ating tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Sa bawat paglapit ang atin pong itutugon, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan, naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami.
ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang nabukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Sa ilang saglit ng katahimikan, atin pong idulog sa mahal na pong Jesus Nazareno ang mga personal po nating intensyon, lalo na po yung mga humihiling ng kagalingan, kapatawaran, at kapayapaan sa kalooban. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos amang mapagmahal, patuloy niyo po kaming hilumin sa lahat ng sugat na idinulot sa amin ng masama. At hayaan mong ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, si Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan pagkadapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na lumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pag-asabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarih at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.